Good evening and welcome sa ating programa. Pakinggan po natin ang mixing istoryang ibabahagi ko sa inyo. Isa akong construction worker. Moreno, matangkad, may kalakihan ng katawan sapagkat araw-araw nabatak ang aking katawan sa pagbubuhat. Ako nga pala si Ruben. 38 anyos, may asawa at 2 anak na parehas lalaki. Hindi naman ako kagwapuhan, hindi rin naman masasabing pangit. Matagal na ako sa trabaho. Hindi ko pa nakikilala ang aking misis, ay ito na ang naging hanap buhay ko. Sumakay ako sa isang terminal ng bus, pauwi sa aking kinalakihang tahanan. Hindi na nakasama ang aking misis at mga anak dahil abala sa pag-aasikaso ang asawa ko sa kanila. Ayaw namang sumama nito dahil mapapagod lamang daw siya dahil may kahirapan ng biyahe papunta sa amin. Madaling araw noon, puno ng mga kapwa ko luluwas. Maaga-aga ako sa pila kung kaya una akong nakapasok ng bus at nakapili ng aking uupuan. Pangatlo sa pinakadulo ng bus ang aking tungo. Kasunod ng dagsa ng kapwa ko pasahero, isang mag-iinang badyaw ang nagmamadaling lumapit sa aking kinauupuan. Kung minamalas nga naman, wala akong ibang opsyon kundi ibigay sa mag-iina ang aking nakuhang upuan sapagkat may dala itong maliit na bata na tinatawag pa niya sa pangalang Duday. Sa bintana na upo ang inang badyaw, habang kalong-kalong ang maliit na anak. At ang isa naman na sa tadya ko ay nasa edad 19 ay nasa tapat ko katabi ko. Hindi na rin ako umalis sa pwesto ng mag-iina sapagkat pakiramdam ko ay maagang bababa ito ng sasakyan at makakabalik ako kaagad sa upuan ko. Dagsa ng tao at siksikan sa loob noon. Pinagdamot ko ang pwesto ng mga to, kaya pumwesto ako paharap sa gilid ng dalagita. 1 a.m. Sakto nang umalis ang bus. Makalipas ang pag-ikot ng konduktor, ay siyang pag-anunsyo nito ng susunod na terminal na higit 2 oras ang biyahe patungo rito. Sombrero, jacket, t-shirt, at manipis na cotton na kulay gray na short ang suot ko noon. Hindi ko hilig magpanloob, kaya normal na sa akin na laging tinitignan ng iilan dahil sa mahalata mo ang aking tinatago. Unang bugso ng biyahe, sa kalagitnaan ng syudad, nag-anunsyo ang konduktor na magpapatay na ng ilaw sa loob ng 2 minuto. Nakita akong nagsipag-ayos ng pwesto ang mga maswerteng nakaupo. Paglingon ko sa mag-iina, ay sakto naman ang pagtakip ng nanay sa mukha nito ng dalang turban at pagharap sa bintana, patalikod sa dalagitang anak habang kalong pa rin ang natutulog na maliit na bata. Bago pa mamatay ang ilaw, ay napagmasdan ko ang dalagita. Maayos naman ang pananamit ito. May kaliitan ng mga nasa 5'1" ang taas. Maya-maya pa, dumilim na ang paligid. Tanging ilaw lang sa labas ang nakasindi. Dito naglabas na ako ng cellphone at nakinig ng music. Sakit sa paa at ngawit ang aking nilalabanan. Paakit na kami ng kabundukan. Mas lumalalim ang gabi. Mas lumulubak ang kalsada. Indikasyong papalayo na kami sa syudad. Nag-anunsyo sa dilim ang konduktor. Nadadaan na kami sa malubak na parte ng kabundukan. Pinaalalahanan ang mga nakatayong pasahero na humawak ng mahigpit. Unang lubak pa lang, hirap na ang kalagayan naming mga nakatayo. Nagkakatulakan ang mga bruskong tulad ko.
Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nang may tulak ako ng asa likod ko paharap kung nasaan nakaupo ang dalaga na tahimik lamang at nagmamasid sa paligid niya. Napakabig paharap ako noon sa kanya. Hindi ko naiwasang iiwas ang aking harapan sa lakas ng puwersa sa aking likuran. Tumama ang kaumbukan ko sakto sa tenga ng dalagang badyaw. Sa tanda ko noon, hindi na ako nanghingi ng pasensya dahil mukhang wala pa namang mali siya sa kanya yun. At mukhang hindi naman niya alam ang bagay na yun. Matinding pagkapit pa rin ang ginagawa ko. Paikot-ikot ang bewang at nakikipagbuno sa mga tao sa likod ko. Panay na rin ang urong ko paabante sa nakaupong dalaga. Panay daus-dos ng aking harap sa tagiliran ng kanyang ulo. Sa makailang pagkakadikit ng aking pagkalalaki sa kanya, ay nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon. Hinahayaan ko na lang na maitulak pa ako paharap, sapagkat nagugustuhan ko ang nangyayari. Makalipas ang ilang minuto, bahagyang humupa ang lubak. Inalis ko ang nakasalampak na earphone sa tenga ko. Tumingin ako paibaba sa pwesto ng dalaga. Nag-aalala ako dahil unti-unti na akong nakakaramdam ng pagkauhaw. Aba, hindi umaalis sa pagkakatitig ang anak ng badyaw na dalaga sa bagay na nasa harapan ko. Aba, hindi umaalis ang pagkakatitig ng anak ng badyaw na dalaga sa bagay na pinagmamalaki ko. Siguro, dahil nakaramdam na rin ako ng pagkauhaw noon, kaya naisip kong tumingkayat paharap sa dalaga para mas makita pa niya ng gusto ang aking ipinagmamalaki. Hindi pa rin umalis ang tingin ng dalaga. Nang bigla siyang tumingin pa itaas sa akin, ay siya namang iwas ko ng tingin sa kanya. Nagsimula na naman ang lubak noon na ginamit ko upang mas maipadama pa yun sa dalaga. Nagsimula na naman ang lubak noon na ginamit ko upang mas maipadama pa yun sa dalaga. Sakto nung pagyuko ko nang magkatamaan ang mata naming dalawa. Tinanguan ko siya, sabay nguso sa bagay na nasa loob ng aking manipis na short. Yumuko lang siya, ngunit naaninag ko ang ngiting gumuhit sa kanyang labi. Nag-anunsyo ang konduktor na nasa ikalawang terminal na kami sa loob ng kabundukan. Kalahati ng mga nakatayo ang natira. Hindi na ako makapag-ayos ng sarili sapagkat nakaharap ako sa dalaga at pilit itinatago sa bukas na ilaw ng bus ang aking itinatago. Isang oras ulit hanggang sa huling terminal. Sigaw ng driver, sabay nito ang pagpatay ng ilaw. Sa makailang lubak na dinadaanan, pasadya ko nang idinidiin sa dalaga ang sarili ko. 20 minutos pa lang noon ang lumipas at isang grupo ng mga pasahero na nasa likurang bahagi ng bus ang umalis. Halos bakante na ang likurang bahagi ng bus. Naglipat na paharap ang mga natitirang pasahero. Tulog pa rin ang ina ng dalaga, maging ang maliit nitong kapatid. Sakto namang may bakanteng 3 upuan, sakto sa upuan ng mag-ina. Umupo ako roon sa tapat nila at nakatitig sa dalagang badyaw. Hindi pa nagpapatay ng ilaw ang driver nang magsimula itong umandar. Labis na akong nasasabik at natatakam sa dalagang nasa katapat ko lang na upuan. Umupo ako nang nakabukas ang mga binti at pasimpleng kumakambyo habang nakatingin sa akin ang dalaga. Bigla nang nagpatay ulit ng ilaw ang konduktor. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Sa kalagitnaan na kami ng kagubatan. Halos wala ng ilaw ang nakita sa loob ng bus. Umurong ako papalapit sa kanya. Kinapa ko ang braso niya at hinawakan yun.
Akma na inaalalayan ko siya na tumayo sa kinauupuan nila para dalhin sa pangtatluhang upuan kung saan ako nakapwesto. Masunurin ang dalaga at dagling humakbang papunta sa akin. Pinaupo ko siya sa aking tabi. Kanina mo pa gustong makita to, di ba? Bulong ko sa kanya. Tumango lang to at bumulong ng opo. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang ilaw noon upang mas masilayan pa ng mabuti ng dalaga ang ipinapakita ko sa kanya. Kinuha ko ang kamay nito at ipinatong sa ibabaw noon. Kita kong natulala ang dalaga. Bumulong ako sa kanya ng kanyang gagawin at mabilis siya naman yung sinunod. Agad itong lumuhod sa sahig. At nasa pagitan ko na siya ng aking mga hita. Walang salita na namumutawi sa aming mga labi. Pakiramdam ko ay mabilis lang kaming nagkakaintindihan. May tugtog ang loob ng bus, kaya hindi maririnig sa likuran. Bukod doon, bagsak pa rin ang ina nito na nasa kabilang upuan lamang. Matagal na nagpakasasaron sa akin ang dalaga. Hanggang sa binuhat ko na to paibabaw sa akin. Wala na tong kahit ano sa ibabang bahagi. Pumwesto na ako at kasabay ng isang malalaking lubak ay ang tuluyan kong pag-angkin sa dalaga. Hindi nga ako nagkamali. Inosente pa to at ako ang unang nakakuha sa kanya. Takip-takip ko ang labi nito upang maiwasang makagawa ng ingay. Sinaktuan ko ang malalaking lubak sa bawat pag-angkin ko sa kanya. Maigpit na hawak ang ginawa ng dalagita sa aking malalaking braso. Kitang-kita ko ang pagniwi nito at hikbi nang tuluyan ko nang makuha ang kanyang iniingatan. Labis naman ang ligayang aking nararamdaman sa tindi ng tinatamasa. Kakaibang karanasan ang nangyayari ngayon sa akin. Nang aninagin ko ang mukha ng dalaga, ay wala na ang kirot doon. Nakaawang na lang ang kanyang labi at may mga mumunting ingay na lumalabas roon na natatabunan naman ng tugtog sa bus, kaya okay lang. Matagal-tagal din kaming nagpakasasa sa isa't isa. Nilangon ko ang gawi ng kanyang tulog na tulog pa ring ina at walang kaalam-alam na inaangkin na ng isang estranghero ang kanyang anak na heto at nag-e-enjoy naman sa nangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas ay isang ingay ang kumawala sa aming labi. Tanda na narating na namin ang lurok. Parehong nanghina ang katawan namin sa ligayang dulot ng kaibang pagsasalo namin sa loob ng bus na yun. Inayos na namin ang aming sarili pagkatapos nun. Bumalik na ito ng upuan, walang imik at nakahawak sa kanyang harapan. Nagkatinginan pa kami nang tuluyan na siyang makabalik sa kanyang pwesto. Nagkangitian, tanda na nagkasunto kaming dalawa. Ilang minuto lang ay sumilip ako sa dinadaanan namin. Ilang metro na lang at mauuna na akong bumaba. Tumayo ako para kunin ang malaki kong bag sa itaas ng bus. Nakangiti at nakakapang-akit na tiningnan ko ang dalaga. Tumayo ako para kunin ang malaki kong bag sa itaas ng bus. Nakangiti at nakakapang-akit na tiningnan ako ng dalaga. Pumwesto ako sa harap niya at bumulong. Nag-enjoy ka ba ron? Tumango ito sa akin at ngumiti. Isang napakatamis ng ngiti. Maya-maya ay nagsabi ako sa konduktor na, "Bababa na po." Dala ang bimbo na siyang ginamit ko kanina. Huminto ako saglit sa kalsadang binabaan ko at tinignan yun. Punong-puno ng pulang bakas na nagsasabing, "Ako ang nakauna sa dalagang anak ng Badyaw." Hanggang dito na lang po.
ang ating story.